Ito, may malaking problema kami dito. Nahuli yung aming driver. Reckless. Tapos wala palang lisensya tong si Allen at wala. Yan, itututok natin dito sa mga terminals na kung nag-iinit ba siya ng tingnan natin. Ayan. So 70 degrees Celsius. Di baling mabagal na tayo, kanan lang tayo hanggang makarating tayo doon sa intersection ng Guagua. Dahan-dahan na lang. Okay, ito at ating ite-testing tong ating oven. Actual testing na tayo, no? Ayan, actual testing tayo. Ayan siya. Nakalinya na tayo dito at meron akong pang barrel, pang kanyang temperature, kung accurate nga ba, nagsisame siya sa ating gauge at yung ating control panel. At thermal test din natin yung kanyang mga connector dun mismo sa kanyang heating element. Ayan, so ayan, meron tayong 36 degrees sa sahig. Okay, itong bakal ay test din natin to. Ito ay 34 degrees Celsius. Ayan, ayan siya. Okay, good. At atin na itong isasaksak sa ating saksakan sa AC outlet. Ito. Okay. Ito yung plug at pa-plug na natin siya. So, ayan. Naka-open breaker. On natin. Tapos, system on. Ito. Ayan. Ma-under siya. 30 degrees Celsius. Nakaset to sa 150. Set natin ng 190. Up. Celsius yan, Celsius. Okay. Silipin nga natin ang loob. Kung nagbabaga na siya. Ugong talaga, init. At katanggalin ko yung merong filter ako nakita sa loob. Patayin muna natin, baka masunog yung filter. May filter ng sigarilyo ba? Wow, init agad. Ito. Okay, ito ay atin na itong ifa-final test at ite-test run para i-deliver na natin itong ating oven sa Guagua, Pampanga. Yan. Kaya yan, natin ng ito-torture test. Paanda rin natin kahit na mga 1 oras lang siya straight. Tapos pagdating dun sa Guagua, dun naman natin siya paanda rin ng matagal. Kahit na mga 3 oras kaming maghintay dun, ma-test lang ito doon sa Guagua. Ayan, at yung kanyang pan ay umaandar din, no? Pwede nating patayin. Ayan, patay siya. Switch off. So meron tayong 41 degrees Celsius. Mabilis siyang mag-init, no? Nakaka 1 minute pa lang tayo. Packet na siya ng packet. Itong ating tanggalin natin to at
Ito nga palang oven na to, no, papunta to ng Guagua San Fernando. Yan. Guagua San Fernando ang punta nito. Ay, Guagua San Fernando. Guagua Pampanga. Sorry. Guagua Pampanga. Ayan siya. Tapos mamaya bubuksan natin yung likod. Dito. Check natin yung kanyang yung mga wires. Hindi siya na ganun kainit at hindi talaga mainit. Tama-tama lang yung kanyang normal lang yan. Titignan na. Yan, medyo nakakailang minutes tayo. 2 minutes. At tignan natin yung pinaka-wire natin. Ito yung pinaka-wire. Ito. At tignan natin. -35°C, no? Okay. Tapos 64. Wait natin, no? Naka-automatic na tayo. Nakasit na tayo sa automatic. Ayan siya. Bubuksan natin ito ngayon at susukatin natin yung temp natin ng ating pinaka-connector sa loob. Okay, nakabukas na. Okay, check natin. Yan, itututok natin dito sa mga terminals, no? Kung nag-iinit ba siya ng, tingnan natin, ayan. So, 70°C siya. Ayan. Okay lang. Ayan. Okay lang siya. Ayos, ang init. Hindi ganun kainit yung kanyang connector. So, nasa 125°C na tayo. So, ito naman ay ating bubuksan para makita natin kung ang init niya ay ganun nga. So, Celsius tayo. No? Yan, Celsius tayo. Celsius. So, buksan natin. Tingnan natin ang init sa loob. Nag-expand Yan. So, ito nasa 220. Mainit na siya, no? Pero yung ating sensor ay hindi pa siya ganun kainit. 160 degrees. Tignan natin dito sa ating controller kung ilang degrees na siya. So, dito hindi siya ganun ka-accurate ang init. So, dito sa ating remote ay nasa 160 degrees na yung pinaka-sensor. Pero dito 128°C. Okay. Tapos yung ating enclosure, ang init ng ating enclosure ay 42°C. Yan siya. Dito sa harap, yan, 36°C. Sa gilid ay 39°C. Dito sa ibabaw 44°C. Sa likod pwedeng minute to kasi naarawan na tayo rito. Okay, 37°C din. At ang ating component sa loob, check natin. Yan. Ang ating contactor 37 point. Oo nga. Oo. Okay. 8. So ayan, no. 39°C tayo. 15 nasa 9 minutes ay naka 140 degrees tayo sa ating PID controller, pero sa loob pag sinukat natin ang actual ay nasa ano na ngayon. Sukatin natin ulit ng actual ngayon. Tignan natin kung anong init. Ayan. Ito ay
102 degrees Celsius. Ayan, 250. Okay, tama lang. Okay, ito at tayo'y maghihintay na lang ng ating oras. Pa-alarmin natin itong ating oven. Yan, naririnig nyo, no? May tumutunog na parang lumalagitik sa loob ng ating control panel. Ibig sabihin, nagwo-work yung ating magnetic contact kasi na-reach niya na yung temp na 190 degrees at inire-regulate na lang niya. Minsan on and off, tick, lalagi-tick off, tick, lalagi-tick on. Ganun siya, ganun ang system na itong ating magnetic contactor sa loob. Nire-regulate na lang niya 190 degrees. Okay, itong oven, no, sinet ko na siya ng automatic ng 15 minutes agad pagkasindi pa lang kasi para malaman ko kung sa loob ng 15 minutes ay nakakailang init na siya, ilang Celsius na siya meron. Ayan. Meron na lang 2 minutes. 2 minutes remaining. 13 minutes, nasa 170 degrees Celsius na siya dito sa ating controller. Pero sa loob ay mas mainit. So meron tayong 1 minute na lang para mag-alarm siya. 2 minutes pala. Ayan, 1 minute. Ayan, no, 14 minutes nang nakakalipas, yung temp natin ay nasa 160 degrees Celsius pa siya, ano. Ayan. Pero pagka binaril natin, tinemp natin ng loob, mataas siya ng kaunti. Ayan, no, naririnig nyo, no, yung lagitik ng ating magnetic contactor. On and off na siya. Nagre-regulate na siya ng init sa loob pagka ganun. On and off ang switch. At on and off din ang ating heater niyan. Tapos pag ito'y ating na-deliver na sa Guagua, maghihintay tayo ng 3 oras doon at itetest natin ng continuous 3 hours na nagwo-work siya. Torture test na doon mismo sa site. Ayan, no? Nag-alarm siya. Nag-alarm siya. So 15 minutes, nasa 173 degrees Celsius siya. Pero ang loob ay ilang kaya? Sukatin natin ang loob. Ilan? Yeah. Ang loob ay nakainit pa. Init. Ang loob ay nasa 200 degrees Celsius. Yung sensor ay nasa taas ay 125 degrees Celsius. Yan. So patay yung kanyang heater nun. Ngayon para mag-activate ulit ang heater ay nag-alarm siya, no? Kung gusto mong ulitin sa 15 minutes, pindutin lang itong reset button. Yan. Mag-under ulit yung kanyang heater. Yan siya. So ito ready for pickup na to. Pwede na to, working na siya. Na-test naman lahat natin yung pagkainit niya. Lahat ng devices, pati yung connector sa likod, hindi siya ganun kainit. So magtatagal talaga itong ating mga connectors sa likod ng wire. Kalimitan daw kasi yung mga nakukuha yung pinagtrabahuan ng kukuha nito, yung oven daw na ginagamit nila, lagi napuputol yung wire. So ang possible cause kasi nung ganun lagi napuputol ang wire, yung yung kanyang connection. Pag maluwag ang connection, tapos mataas pa ang wattage ng heater, may tendency talagang maputol ang wire at mag-init, magkaroon ng loose connection. Pero dito naman sa likod sa atin ay
wala tayong problema kasi yung init na nakukuha na itong ating tag nito terminal ay init na lang nakukuha mismo dun sa loob ng ng oven. Ayan siya, 57 degrees Celsius, 59. Okay, pero itong bakal na to mainit to. Ayan. Ayan siya, ay, hindi ko na-reset, naka-hold, sorry naman. Yan. Tara na, ma. Ito, at na-stop lang tayo sa test, pero na-test na naman natin lahat. Okay lahat ang mga wirings natin, hindi nag-iinit. Teka. Yan, teka. Yan siya. Wala naman tayo naging problema. Kakabit pa pala yung ating kasha? Kasama to? Hindi pa Ito, yun, dito yan. Doon nakakap yan. Oo. Hindi pwede ito sa likod para kung sino man yung upo doon Di ba? Yan, sinusukat namin. Baka hindi magkasya. So, ano sukat? 76. Saktong-sakto pala. Sakto hindi na masyadong... Hindi malikot. Lagyan na natin ng karton. Sige. Ito at amin nang ikakarga sa kolong-kolong para ma-actual sukat na kung ano pang magiging adjustment namin bago ibiyahe. Medyo malayo-layo rin kasi ang Guagua, siguro sa tansya ko nasa mga 18 kilometers o baka hindi lang ganun kalayo. Kuya. Jangan. Kailangan may angat natin doon. Susund natin. Angat natin sabay-sabay. Teka lang, bilang tayo tatlo para. 1, 2, 3. Hop, lakad ulit. Lakad muna dyan sa dulo. Pag na, diretsa tayo na pag Bigas ya? Hindi kaya, hindi natin pwedeng tanggalin muna. Yun. Nagka-problema kami dito. Mga 1 inch lang ang sumabit na bakal. Yung pinaka-handle lock niya ang sumabit. Hindi namin mailapag yung ating oven. Hindi may side sa flooring, talagang sasabit. So ito, pag-iisipan natin. Gagawa natin ng paraan paano natin na may lalapat siya. Baka pwedeng siguro bukas na lang ang lock nito, ibuksan lang. Ito, may malaking problema kami dito. Nahuli yung aming driver. Sabi ni enforcer ay reckless driver daw.
itong si Allen, kaya napatigil kami, hininto kami. Ay sana mapakiusapan na lang namin yung ating enforcer. Ay naku, sana po naman pagbigyan kami. Salamat po, salamat. Hindi pa man. Nakikiusap lang kami. Sana pagbigyan kami. Nandun yung traffic enforcer, mukhang sana po ay bigay ang susi. Magpasalamat na lang kami ulit. Dito kami sa may Robina. Anong lugar na to, Jo? Jo! Anong lugar na to? Anong lugar to? May kausap pala sa telepono. Okay. Sana ibigay na yung susi. Na pakiusapan sana namin. Ay, salamat po at napagbigyan kami ni traffic enforcer. So, Jo, okay na? Okay na. Ayan. Ayan. Umiiyak si Jojo. Kaya susunod, Allen, alam mo nang gagawin mo, ha? Pag may nakapilang sasakyan, pila lang tayo. Ay, salamat po at napagbigyan. Ayan, papunta na po ulit kami ng Guagua. Saan ang daan natin ito ngayon yan? Pag mayroong stoplight, ingat-ingat tayo. Kailangan talaga mag-seminar. Alin? Rating na kasi yung Ano? Wala daw yung natin, yung ilaw. Ha? Wala daw. Wala yung ilaw. Oo. Tumawid ka na. Di ba nagano na? Ha? Di ba nagano na yung araw? Hindi ko rin napansin eh. Yung araw na, ganyan na yung araw eh. Papasok dito. Di ba? Okay na. Buti na lang at napagbigyan na tayo. Mabigat-bigat sana yung violation. Impound. Driving without license. Driving without registration. Andun na lahat. Pinakyaw na. Woo! Salamat po, salamat. Nasaan na tayo, Jo? Saan na to, Jo? Saan na to? Dapat din nagpas-karating muna. Kaya tayo karating po. Saryo. Kaya pagka mayroong traffic enforcer stoplight, nako, doble ingat ha. Yan, on the way na ulit kami. Punta na ng Guagua. Ang isa sa nagpagaang ng loob sa kanila, yung tinulak natin yung sasakyan na tumirik. Yun, medyo lumambot ang kanilang puso sa amin. Yan. Pagka ganyan, nahuli tayo at sinabi ng enforcer na ganun ng violation na pula raw beating the red light. So, gawin na lang natin, pakiusapan na lang natin, diplomasya na lang, usapin lang at wag nating sasagutin kung ano man yung sinabi ng sasagutin na hindi maganda yung enforcer. Basta pakiusap lang, makukuha naman at baka makuha din natin ang loobin ng mga enforcer na nanguhuli. Kasi yung mga enforcer na nadaanan namin ay busy talaga yung daan na yun. Intersection talaga yun, maraming truck, motor, kotse, tas nakababad pa sila sa init ng araw. Kaya minsan nasa isip nila, kulit na mga motor na to, kulit na mga sasakyan na to. Kaya yun, ganun ang nila talaga, manikit na ng manikit para matuto
maraming selection itong mga makukulit na tulad namin. Kaya pagka ganyan na huli at alam mong mali ka at may mali sa sinasakyan mo, walang lisensya, walang headlight, walang backlight, walang stoplight, makiusap na lang po tayo sa mga informasyon. Mababait din naman yan, maunawaan din naman tayo at ipaliwanag yun lang yung sa inyo kung bakit ganun, bakit ganyan, para maintindihan nila din ang kinatatayuan natin kung bakit ganun ang sistema ng ating sasakyan, bakit ganito tayo mag-drive. Ganun lang, dahan-dahan, intersection. Di baling mabagal na tayo, kanan lang tayo hanggang makarating tayo doon sa intersection ng Guagua. Dahan-dahan na lang tayo. So yung oven, kami ay stop over muna at kakain. Lapit na itong tayong safety. Tayo muna kain. Yan. Jo, kuha ka Mountain Dew, Jo, isa sa malaki. Yan. Yan namin. Ay, salamat. Nakalusot tayo dun sa enforcer. Yung sulat ni Allen, hindi ko maintindihan eh. Parang nanginginig. Si Jojo, napagalitan pa na enforcer eh. Parang gusto. Kain na, kain tayo. Lutong bahay. Sarap. Ha? Oo. Parada muna dyan sa likod. Yan, nandito na kami sa may St. Peter Chapel at malapit na kila Sara mismo. Okay? Makikipark muna kami dito. Tatawagan ko si Billy. Okay? Saktong-sakto lang yung Yan. Mabigat-bigat to. Magandang tanghali po. Buti napakiusapan namin yung pulis. Hindi, nakalimutan namin may pulis kami nandyan. Opo. Sa Sindalan nakadistin. Basta, pamilibak mo. Mabait naman na ano lang. Buti na lang po, mayroong tumirik na sasakyan. Tumulong kami tumulag. Lapag na lang, lapag. Ito yung mga tao. Naka-wood stain na. Ayan siya. Dalawang linya lang nakapag-ano. Ayun, pala. Bubungan na lang namin. Oo. Bulat niya naman doon yung kaya kanito. Kaya may buto ng buto.
Hindi rin lang agad na. Ito kasi Billy, ang ano niya ngayon, mas mainit siya sa loob kaysa dito sa ano. Dito sa control. Oo, control. Kasi, Yung actual niya. Yung actual niya. Nag-delete siya ng konti. oo, may tolerance siya ng kaunti. Ito, yung 100, siguro nasa 160 degrees na yung sa loob o 180. Sama. Nasa 180 dito, 60. Andun yung sensor, Billy, yung sensor sa taas. Nasa 113 degrees pa lang tayo. Pero sa bakal sa loob, nasa 125. Nakalabas agad yung init niya, sir. Nag-orange na, no? Hmm. Nasubukan naman natin. Oo. Four mo tayo. Nag-orange na pangalan to. Ganda ang kandila. Nagasgas. Ano gasgas na ito? Nadali na kaagad sa biyahe. Okay lang yan. Importante yung load. Hindi naman yung PVC sa ano. Hindi naman, sir, kasi ang init lang niya ngayon nasa init lang natin sa labas 30 degrees lang. Dito. 29 sa taas. 33 lang din pareho. Ito lang yung nag-iinit kasi direct sa loob to. Yung gilid, oo. Itong mga frame niya. Pero itong sa loob niya, wala ko. Testing na lang natin yung ano kung paabuti natin siya ng ano. Naglob lang ang duto mo. Kumain ka na. Kumain na kayo. Tapos na po. Doon na po kami kumain. Soft drinks na lang. Ay, tapos na po. Sige po, nag-soft drinks din po kami doon. So ito, torture test. Naka isang oras may gitna tayo, Billy, no? Isang oras may gitnang umaandar sa 194 degrees. And nag-automatic siya. Patay yung blower. Pero minsan kasi hindi maiwasan, machine pa rin to. May senaryo na hindi, ayun, nag-automatic na. Ayan, andar naman yung motor. Ayan. Ayan siya. Okay. Umuusok, oh. So, 79 minutes pa. Nakaset kanina to ng 180 minutes. Plus yung mga test pa namin kanina, mga 30 minutes tsaka 15 minutes. Continuous working siya. One minute na lang po. 1 minute, tines na amin to ng 180 minutes. 200 degrees Celsius. Umaandar yung pan. Ayan, 3 hours sa 200. Ayan, Billy, nag-alarm. Nag-alarm na. Ayan, nag-alarm na siya. Yan, oo. Yun. So, yan. Okay na siguro to at more than 3 hours nating pinaandar. Working siya on and off at wala naman tayo naging problema. Ang init niya ay nag-regulate na sa 190 degrees Celsius. On and off, 194. 190 degrees on and off siya. Ayan. So, yan. Tayo uuwi na po. At bibiyahe ulit. Mainit ang biyahe namin. Na-test namin yung oven ng 3 hours sa 200 degrees Celsius siya. Okay siya. So, ito. Pauwi na po kami ngayon. Hindi na kami dadaan ng highway. Dito na kami dadaan mismo sa
sa mga service road. At, okay. Okay. Ha? Pantanggal ng nginig. Muntik na kaming ma-impound.